Isang lalaki na may malamig na tingin at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang lumalapit. Sa kanyang mga mata, sumisiklab ang kasindak-sindak na dating parang mabangis na hayop na nagbabantang umatake. Si Amara ay natigilan at umatras patungo sa sulok ng silid. Nangungulubot ang mukha niya sa takot. Nanginginig ang buong katawan. Nais niyang tumakas, ngunit ang apat na pader ay matatag. Walang lulusutan ang takot. Sumigaw siya nang makait ng hininga. Umuungal sa katahimikan ng silid. Ngunit parang walang nakarinig. Ang lalaking iyon ay patuloy na bumabagal ang kilos, tila sinasarapan ang bawat takot ni Amara. Naglalagablab ang aming mga mata sa kasiyahang labag sa batas. At nang marating na ng kanyang kamay si Amara, "Hindi!" Si Amara ay biglang bumangon mula sa kama. Nangingilid ang pawis, humihingal, nanginginig. Palid ang mukha, nanginginig ang mga labi. Lumipas na ang 2 taon, ngunit tuwing siya'y mahimbing sa tulog, muling bumabalik ang bangungot, ang malamig na mga tingin, ang hiningang parang demonyo, at ang matinding amoy ng muski na nakakapigil ng hininga. Pagod at nanginginig, bumaba si Amara sa kama at lumabas ng silid bit-bit ang takot at pagnanais na makainom ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod bahay, kung saan maliwanag ang buwan sa katahimikan ng gabi. Upo siya sa isang sulok ng taniman at pinagaramasdan ang kalmadong langit. Ang dami na bang oras? Bakit hindi ka pa natutulog? Malumanay na tanong ng boses mula sa dilim. Lumingon si Amara at ngumiti ng mahina. Hindi ako makatulog. Ikaw ma, gabi na, bakit hindi ka pa rin natutulog? Pinunasan ni Maricel ang ulo ng anak habang nakangiti. Ayaw ko rin matulog. Bangungot na naman ang naramdaman mo? Umupo siya sa tabi ni Amara at hinaplos ang buhok nito ng mahinahon. Masyado siyang natakot para magsinungaling. Sumalungat ang lalim ng buntong hininga. Anak ko, alam kong iniisip mo ang lahat, pero huwag ka nang mag-overthink. Lahat ay maaayos rin. Ngumiti si Amara. Alam ko na ma, matutulog ka na muna, tapos babalik ako pagkatapos kong uminom ng tubig. Ngumiti si Maricel, tumayo ng tahimik, at iniwan si Amara sa sulok. Nakahawak sa kendi ng buwan, nag-iisip tungkol sa 2 taon ng impyerno na di umano'y kanyang nilakbay. Nguwawala ang walang katapusang 2 taon mula nang magising siya sa singaw ng apoy. Sa kanyang pagkapanaginip pa lang, iniisip niya kung paano niya nailigtas ang sarili habang nilalamon ng apoy ang silid. Ang ama niya'y nakahandusay, dugo'y dumanak, habang isang piraso ng kahoy ang bumagsak sa kanya. Ang ina niya, ibig ay pinatay ng walang kalas, sugatan, matayog ang mata, at may marka ng 5 daliri sa leeg. Narinig niya ang iyak ng kanyang sarili habang hinahaplos niya ang labi ng pagbabanta sa paligid. Tulad ng impyerno, ginapos siya ng apoy. Niligpit ng husto ang kumot sa kanya hanggang sa halos wala nang natabing balat at kumot upang protektahan ang kanyang katawan. Nagtiis siya sa init ng buong panghihinayang hanggang sa masubukan niyang tumalon mula sa isang sariwang bintana na nauwi sa pagkahulog sa isang bangin. Hindi niya maalala kung gaano siya tumagal na panaginip. Ngunit nang magising na lang siya, nasa kakaibang lugar siya. Isang maliit, isin na bahay na tahimik. Walang gumagalaw sa paligid. Nang sumubok siyang igalaw ang kamay, wala nang peklat, wala nang tuob. Paglapit niya sa salamin upang saliksikin ang sarili, nagulat siya nang hindi sarili ang nakita, kundi isang batang babae. May mahabang kulay, kayumangging buhok, mukha'y bilog, mapupulang labi. Tanging mga mata at katawang kay Amara ang nagpagkikilanlan. Dumating mula sa pintuan ang isang mag-asawa. Nasa 40 ganang edad nila. Inilahad nila ang sitwasyon
Nakitang parang patay na may pang-aaliping sugat na si Amara. Kaya siya naangkan silang pidyayuhin. Sila pala ay artista sa kanilang propesyon. Mga bihasang plastic surgeon na tumulong kay Amara nang walang magkakakilala sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya, bayong ginawa nila. Binago ang mukha ni Amara maging kapareho ng anak nilang si Althea, na pumanaw 1 buwan na ang nakakaraan dahil sa kanser sa puso. Inayos ang mukha, tinanggal ang peklat, pati ang kabataan, at pinalitan siya ng bagong pagkakakilanlan upang mailigtas siya mula sa panganib. Sa wakas ng operasyon, nahimatay si Amara. Nakatulog ng 8 buwan at patuloy na umaasa sa medisina upang mabuhay. Nang muling magising, hindi na siya, nangunit isang bagong katauhan. Nagpasya siyang maging anak ni na Maricel, ang bagong umabuloy na pamilya. At sa hilik ng gabi, habang nakayuko sa duyan at nakatingin sa araw ng buwan, naisip niya, ang paghihiganti ay magsisimula. Ang Metro Manila Institute of Business and Finance ay isang lugar na pamilyar kay Althea. Dahil 2 taon na ang nakalilipas ay dito siya nag-aral. Akala niya ay ilang buwan na lang ay makapagtatapos na siya. Pero hindi niya inakalang masasalanta ang buong pamilya niya. Althea, nakatunganga ka na naman diyan sa kalangitan. Alam mo bang anong oras na? Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Althea nang may paus na boses na tumawag sa kanya. Lumingon siya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pumasok na tayo sa klase. Nakasimangot si Isabel habang hinihila si Althea papasok sa klase. Diretso sa huling upuan. Simula nang makilala niya si Isabel, nawala ang pagiging tahimik at parang may sariling mundo ni Althea. Naging mas palasalita siya. Pero kay Isabel lang siya nakikipag-usap. Wala nang iba. Naalala pa ni Althea, noong una siyang pumasok sa kolehiyo, madalas siyang pagtawanan at apihin. Parang palamuti lang siya sa daan, laging binibigyan ng issue. Pero pagkatapos niyang makilala si Isabel, na ayon sa dalaga, ay kaklase niya noong high school. Kahit hindi naman sila madalas mag-usap, naging magkaibigan sila. Hindi rin talaga siya maalala ni Althea. At sa totoo lang, hindi niya talaga ito kilala. Reng! Tumunog ang bell. Pumasok na ang lahat sa klase. Tahimik ang lahat dahil klase ito ng isang kilalang guro na may bansag na cold-blooded killer. Walang makakataka sa disiplina nito. Pumasok si Sir, inayos ang makapal na salamin sa kanyang ilong. Ngayong araw, may bago tayong kaklase. Lorenzo Alcaraz, pasok ka na. Sa pagbigkas ng pangalan, pumasok ang isang binatang may kamay sa bulsa, mayabang ang tingin sa paligid. Nang marinig ni Althea ang apelidong Vuong, nanginig ang kamay niya. Pinilit niyang tumingin. Nasa harapan niya ang isang binatang matangkad, tuwid ang tindig, may itim na mata at manipis na labi. Sa kabuuan, wala siyang kamukha sa lalaking hinahanap niya. Hi! Ang daming tao sa mundong to na apelido'y Buong. Iniyuko ni Althea ang ulo at sinubukang matulog muli, pero kinurot siya ni Isabel sa ulo kaya napilitan siyang tumingin sa pisara. Naging maingay na ang klase dahil sa gwapong bagong estudyante. Lahat ay kilala kung sino si Lorenzo Alcaraz, maliban kay Althea na hindi mahilig manood ng TV. Nainis si Sir, pero pinigil ang sarili na sigawan ang anak mayamang si Lorenzo. Ito si Lorenzo Alcaraz, nag-aaral siya sa Amerika, pero dahil sa, Sir, saan ba ako uupo? Bastos na pinutol ni Lorenzo ang guro. Gusto lang niyang makahanap ng upuang matutulugan. Tumingin siya sa paligid at parang laser ang mata niyang tumigil kay Althea. Tumayo siya, lumapit sa kanya, at ngumiti. Umikot na ako sa buong mundo, pero sa huli, ikaw pa rin ang nakasalubong ko. Multo ka ba?
Lahat ng mata ay tumingin kay Althea. Tinitigan niya si Lorenzo na parang baliw. Ano bang problema ng lalaking ito? Biglang may naalala siya. Parang may mali. Kilala siya ni Lorenzo. Pero bakit wala sa diary ni Althea ang tungkol sa kanya? O baka hindi talaga kilala ni Althea ang lalaking ito? Hoy Lorenzo Alcaraz, akala mo dahil ikaw ay anak ng Alcaraz de Vega, pwede mo na gawin lahat ng gusto mo? Layuan mo si Althea kung ayaw mong matikman ang galit ko. Tumayo si Isabel. Itinuro si Lorenzo. Isabel, matagal na tayong di nagkita pero witch ka pa rin. Sa ugali mong yan, walang matinong lalaki ang magkakagusto sa'yo. Lintik ka, buong, singhal ni Isabel. Mga estudyante, simulan na natin ang klase. Lorenzo, kung saan mo gustong umupo, dun ka na. Pinunasan ni G. Pan ang pawis sa noo. Gusto pa niyang magturo ng ilang taon kaya tiniis niya ang ugali ni Lorenzo. Kung hindi lang dahil sa makapangyarihang pamilya nito, matagal na siyang pinatalsik. Umirap si Lorenzo, itinapon ang bag sa harap ni Althea at umupo sa upuang bakante. Si Althea naman ay tuloy lang sa pag-aaral. Walang pakialam sa laser na nakatutok sa kanya buong klase. Pagkatapos ng klase, dumiretso si Althea sa banyo. Paglabas niya, bumunggo siya kay Lorenzo na humarang sa daan. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa kaklase mong high school? Malamig na tanong nito. Ngayon ay naintindihan na ni Althea. Kaklase pala sa high school. Pero ang diary niya ay nagsimula lang noong high school, kaya walang alaala siya tungkol dito. Pasensya na, mahina talaga memorya ko. Wala akong maalala nung high school. Wala. Sige. Gagawin kong maalala mo ako. Lumapit si Lorenzo. Inalis ang salamin ni Althea. Hinila siya sa baywang. Nanlaki ang mata ni Althea at pumalag. Pero huli na. Hinalikan siya ni Lorenzo. Isang halik na parang parusa dahil nakalimutan siya ni Althea. Ayaw pa nitong tumigil. Tila gustong tumuloy pa ng sigaw niya, nakahawak sa pagitan ng kanyang mga hita. Tinutop ni Althea ang bibig niya habang tinitingnan si Lorenzo ng masama. Loko, hinalikan pa siya. Mabuti na lang at tinadyakan niya ito nang hindi nakabantay. Althea, baliw ka ba? Ako pa? Sino bang nanghahalik ng walang paalam? Kaklase kita, so what? Bakit ko kailangan alalahanin ka? Gigil si Althea habang tinititigan si Lorenzo. Anong akala niya sa sarili niya? Hindi mo talaga ako naaalala? Napabuntong hininga si Althea. Bakit puro mga kaklase nung high school ang kinakatagpo niya? Althea, bakit hindi mo isinulat ang diary mo nung high school? Sumakit ang ulo niya. Anong palusot ang pwede niyang gamitin? Naalala niya ang ilang romance novels? Sige, gagamitin na lang. 2 taon na ang nakalilipas, nagkasakit ako. Nawalan ako ng alaala. Ha? Akala mo ba maniniwala ako sa drama mong yan? Anong sakit yan? May sakit ako sa puso. 1 beses, inatake ako. Nawalan ng malay at nakaratay sa kama ng higit 1 taon. Nakadepende lang ako sa dextrose at mga gamot na nagpapagalaw ng puso ko. Nang gumaling ako, hindi ko na maalala ang nakaraan. Namutla si Lorenzo. Hindi makapaniwala. Alam niyang may sakit sa puso si Althea, pero hindi niya inakalang ganito kalala. Kumurap siya at marahang hinawakan ang pisngi ni Althea. Namutla ang mukha ni Lorenzo Alcaraz habang nakatitig sa kanya. Parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Alam niyang may sakit sa puso si Althea, pero hindi niya inakalang ganito kalala ang sitwasyon. Namumugto ang kanyang mga mata sa sakit at dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa pisngi ni Althea. Sorry, hindi ko alam na kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yon. Narinig ni Althea ang tinig niyang puno ng init at pag-aalala, dahilan para kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Gusto lang sana niyang magsinungaling para makalayo sa gulo. Pero hindi niya inasahan na maniniwala talaga ito sa kanya. Anong klaseng koneksyon meron ang lalaking ito kay Althea?
Sige, kung alam mo na ang totoo, pwede na siguro akong umalis, di ba? Hindi na siya naghintay ng sagot at tumalikod na si Althea. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, hinawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Oo, itong mabahong lalaki, bitawan mo na. Sa susunod, aalagaan na kita ng maayos. Kaya, magsimula tayong muli. Napatitig si Althea sa kanya ng may pagkagulat. Magsimula muli? Anong ibig sabihin nito? Hindi kaya. Ex-boyfriend ni Althea ang lalaking, "To, noon, ano ba talaga ang naging relasyon natin?" Tanong niya, gustong makasigurado na haka-haka lang ang iniisip niya. Boyfriend? Sagot ni Lorenzo Alcaraz na para bang walang nangyari. Nanginig si Althea sa gulat. Boyfriend? Hindi maaari. Kung siya nga ay naging boyfriend ko, bakit wala man lang siyang nabanggit sa diary? Napabuntong hininga siya sa sarili. Althea, Althea, bakit hindi ka muling nabuhay para ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari? Lorenzo Alcaraz, isang sigaw ang gumulat sa kanila. Dumating si Isabel at mabilis na hinila si Althea palayo kay Lorenzo. Galit na galit ang tingin sa binata, parang gusto siyang patayin. Lorenzo Alcaraz, gusto mo na naman bang saktan si Althea, ha? Isabel, alam mo bang napakalaking sagabal mo talaga? Gusto na niyang sakalin si Isabel. Sa tuwing lalapit siya kay Althea, palaging may abala. Si Isabel. Isabel? Si Lorenzo Alcaraz ba talaga ang boyfriend ko nung high school? Nagmamakaawa si Althea, umaasang huwag sanang oo ang sagot. Kapag oo, tiyak, bagsak ako. Boyfriend? Sino may sabi niyan? Inis na tanong ni Isabel. Tinuro ni Althea si Lorenzo Alcaraz na sa mga oras na yon ay halatang nahihiya at parang gustong magtago. Bumagsak ang mukha ni Isabel at gumalaw ang labi niya na parang pinipigil ang sarili. Lorenzo Alcaraz, may tama ba ang utak mo? Kailan pa naging girlfriend mo si Althea? Parang may liwanag na biglang sumilay sa mukha ni Althea. Ang mga mata niyang malinaw ay tumingin kay Isabel na parang nagsasabi ng, "Salamat. Noong high school, nagsulat siya ng love letter para sa akin. Alam mo yan, di ba?" Halos matumba si Althea sa sinabi. Si Althea? Nagsulat ng love letter? At nung high school pa. Hindi niya maisip kung paano naglakas loob ang batang Althea sa ganon. Hindi ka na nahiya sa sinasabi mo? Oo, alam ko yun. Pero hindi lang ako ang nakakaalam. Buong eskwelahan alam. Pagkatapos mong basahin ang sulat ni Althea at hindi mo siya gusto, sana tinahimik mo na lang. Pero hindi. Ipinamukha mo pa sa lahat. Kaya buong linggo hindi siya pumasok sa school. Naalala mo pa ba yon? Hindi ko yon ginawa. Pagkatapos niyang magsalita, nakaramdam din siya ng konsensya. Noon, kinuha lang niya ang sulat mula sa loob ng desk. Pero bigla itong inagaw ng mga kaibigan niya at binasa ng walang paalam. Hindi talaga siya ang may kasalanan. Pero kahit ganon, patunay pa rin na girlfriend ko siya noon. Kailan mo sinabi na oo ka? Tanong ni Isabel habang nakakunot ang noo. Di ngayon, hindi pa naman huli. Sagot niya na may kayabangan. Ikaw talaga. Tama na. Biglang sumingit si Althea sa usapan. Hinarap niya si Lorenzo Alcaraz. Lorenzo, kung totoo ngang naging boyfriend kita noon, tinatanggap ko. Pero ngayon, gusto kong makipaghiwalay. Hanggang dito na lang. Pagkasabi niya nito, hinila niya si Isabel at umalis. Iniwang tulala si Lorenzo Alcaraz sa kinatatayuan niya. Hindi siya natigilan dahil sa sinabi ni Althea na gusto niyang makipaghiwalay, kundi dahil sa tawag nito sa kanya. Mula pa noong nagkita silang muli, ngayon lang siya tinawag ni Althea sa kanyang pangalan at may kakaibang init itong dala sa puso niya. Naalala ni Lorenzo Alcaraz nang una siyang pumasok sa high school. Nakita niya si Althea na inaapi kaya agad siyang kumilos bilang bayani para sa dalagang api. Sa unang pagkikita nila ni Althea, isa siyang batang babaeng may salamin,
Suot ang palda na mas mahaba pa sa tuhod. Walang ka-stylish-stylish, pero napaka-cute pa rin. Sa ikalawang pagkikita nila, nakita niya si Althea habang naghuhugas ng mukha. Wala siyang salamin noon at doon niya napagtanto. Isang tunay na dalagang maganda si Althea. Simula noon, hindi na siya makawala ng tingin sa kanya. Lumipat ang eksena sa Lady Hotel sa Amerika, sa Presidential Suite, sa pinakataas na palapag. Ang silid ay idinisenyo sa klasikong estilo. May pangunahing kulay na itim na elegante at napakaluhong palamuti sa paligid. Sinumang makakaranas ng isang gabi sa lugar na ito ay maiintindihan kung ano ang pakiramdam ng maging kabilang sa mataas na lipunan. Sa ibabaw ng misteryosong itim na kama, isang mainit na tagpo ang nagaganap. Isang lalaking may malamig na asul na mga mata ang malamig na nakatitig sa babaeng nasa ilalim niya na ungol ng ungol. Mahigpit ang paghawak ng mga kamay niya sa masaganang parte ng katawan nito. Tila gusto niyang durugin ito ng walang awa. Ilang sandali pa, umungol siya ng mababa at biglang kumalas mula sa babae. Kinuha ang robe at tumungo sa sofa. Sabay sindi ng isang tabako at humithit ng malalim. Pagkatapos ng lahat, nanghihina ang babae ngunit pinilit pa ring bumangon. Sebastian Alcaraz, may problema ka ba? Nagbuga ng usok ang lalaki, nakapatong ang braso sa sandala ng sofa at malamig ang tono ng boses. Gusto kong mapag-isa, umalis ka na. Sebastian Alcaraz, pwede ba akong manatili ngayong gabi kasama ka? Hindi siya sinagot ng lalaki, ngunit ang tingin nito ay may bahid ng panganib. Alam ng babae ang ibig sabihin ng titig na iyon, kaya't mahinahong nagpaalam siya. Sebastian Alcaraz, ang CEO ng Alcaraz de Vega, ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa buong mundo. Isang gintong binata na hanggang ngayon ay walang asawa. Maraming anak ng mayayamang pamilya at mga sikat na artista ang gustong mapasok sa kama niya kahit isang beses lang. Sapagkat kung mabaling lamang sa iyo ang kanyang tingin, kahit may asawa ka na, ay pwede kang mapunta sa front page ng dyaryo at makinabang ng higit pa sa premyo ng loto. Sebastian Alcaraz, 32 taong gulang. Sa tagal ng kanyang pamumuhay, hawak niya ang napakalaking kapangyarihan, ngunit hindi pa rin siya kontento. Lagi niyang nararamdaman na may kulang, bagay na hindi niya maipaliwanag. Kayamanan, sobra-sobra. Kapangyarihan, wala nang makakatapat. Kababaihan, hindi kailanman naging problema. Pero ano pa nga bang kulang? Bigla niyang naalala ang isang eksena mula 2 taon na ang nakaraan. Hindi niya akalaing ganun siya kaapektado ng babaeng iyon. Akala niya noon, kapag nilapastangan niya ang babaeng iyon, ay mapipilit niya ang ama nito na magsalita. Pero sa huli, siya pala ang naipit. Hindi niya makalimutan ang lambot ng katawan ng babae, ang mamasa-masang labi na gusto niyang kagatin at lamunin habang buhay. Ng lugaw. Mabait ang may-ari, mag-asawa silang nagpatakbo ng lugar na yon. Nang malaman nilang parehong estudyante ang 2 babae, hindi lamang nila tinanggap ang mga ito sa trabaho, kundi binigyan pa ng medyo mataas na sahod, sapat upang makabawas sa bayarin sa eskwela. Ngunit ang makapal ang mukhang si Lorenzo Alcaraz, araw-araw na lang ay dumadalaw para manggulo. Lagi siyang sumusunod kay Althea, kung minsan may dalang bulaklak, kung minsan naman tiket sa sinehan, at kung minsan pa'y mga stuffed toy na pangbata. Subalit, lahat ng yon ay walang awang tinatapon ni Althea sa basurahan. Sa kabila nito, may pakinabang din ang lalaking ito, lalo na sa pag-akit ng mga babaeng customer. Kapag tapos na ang oras ng trabaho, tumutulong pa siyang maglinis ng kainan at maghugas ng pinggan, kahit halos mabasag na niya ang kalahati ng mga ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ring nagbago ang tingin ni Althea sa kanya, kaya't hindi na siya kasing taray tulad noon.
Isa na namang buwan ang lumipas, pero pareho pa rin ang sagot ni Althea, hindi. Ngunit si Lorenzo Alcaraz ay hindi sumusuko. Hiniling niya ng isa pang buwan sapagkat nararamdaman niyang may pagbabagong nangyayari. Hindi na siya sinisigawan ni Althea, hindi na rin tinatapon ang mga bulaklak o mga tiket na iniaalay niya. Kaya tila ba malapit na siyang magtagumpay. Ngayong araw, sobrang ganda ng panahon, bughaw ang langit at presko ang hangin, ngunit may isang bagay na kakaiba. Wala si Lorenzo Alcaraz. Ang hindi inaasahang pagkawala nito ay tila may kulang sa araw nila. Pati ang mga customer ay nabawasan. Pagtapos ng trabaho, nagpaalam si Althea kay Isabel at naglakad pauwi. Sa gitna ng abala at masiglang syudad, dumadaloy ang trapiko sa maayos na hanay. Ang mga taong may dalang maletang pang-opisina ay nagmamadaling sumakay ng taxi. Lahat ay abala, maliban kay Althea, na kampanteng naglalakad sa gilid ng daan. Ito ang pinakapaborito niyang sandali, yung walang iniisip, walang alalahanin, tahimik lang na naglalakad pa uwi. Habang naghihintay siya sa pedestrian light, napatingin siya sa kabila ng kalsada. Isang itim na Lamborghini, kumikislap sa araw, elegante at mahal na sasakyan. Sa isip ni Althea, tiyak na mayamang tao ang nakasakay roon. Isang bagay na kahit sa panaginip, hindi man lang niya naisip na maupuan. Lalo pa niyang napagtanto ang kayamanan ng taong ito nang makita niyang nakaparada ang kotse sa tapat ng Mongnyet, isang kilalang restaurant at hotel para lamang sa mga elitista ng lipunan. Ang ibang tao, kahit sa panaginip, hindi makakatapak doon. Ngunit para sa ilan, iyon lang ay parang ordinaryong tambayan. Haay! Nasaan ang hustisya sa mundong ito? Nang sumindi ang berdeng ilaw, tumawid si Althea, pero hindi niya mapigilang muling sulyapan ang mamahaling sasakyan. At sa mismong sandaling iyon, napahinto siya sa kanyang mga hakbang. Mula sa harap ng restaurant, lumabas ang isang lalaking matangkad at may tindig na kapansin-pansin. Itim ang buhok, balat na kayumangging tila ginintuan, at may angas sa kanyang bawat hakbang habang papasok sa sasakyan. Napahinto si Althea at napalunok. Malayo man siya, kabisado niya ang figura ng lalaking iyon. Tuwing gabi, bumabalik sa kanyang alaala ang isang gabi 2 taon na ang nakaraan. Noong nilapastangan siya ng lalaking iyon, halos mawalan siya ng malay. Pero bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, naaninag niya ang lalaki. Nakasuot ng maitim na suit, matangkad, at lumabas sa kwarto na parang walang nangyari. Napamulagat si Althea. Agad siyang tumakbo patungo sa kotse. Ngunit bago pa siya makalapit, umandar na ito. Galit na galit si Althea. Ginamit niya ang lahat ng lakas para habulin ang kotse. Kahit hindi siya sigurado, kailangan niyang makita. Kailangan niyang tiyakin. Siya ba talaga yon? Walang pakialam si Althea kung ilang kanto na ang niliko, kung ilang tao na ang nabangga, kung ilang beses na siyang nadapa. Hindi siya tumigil. Nang lumaon, napagod na siya at bumagal ang kanyang takbo. Ngunit nakita niyang papalapit ang kotse sa isa pang traffic light na nagsisimula ng maging pula. Sumiklab ang pag-asa sa mga mata ni Althea. Bumilis siyang muli, ngunit kasabay ng pagbago ng ilaw, nakalagpas na rin ang sasakyan. Nang akmang tatawid siya kahit red light, biglang nag-green ang kabilang lane at nagsimulang gumalaw ang mga sasakyan. Creak! Isang matinis na tunog ng preno ang pumunit sa hangin. Napahinto ang mga tao, nagpanik ang driver, halos mamutla sa takot. Akala ni Althea ay masasagasaan na siya. Ngunit sa isang iglap, may humilas sa kanya at niyakap habang isinubsob siya sa gilid ng kalsada. Nailigtas siya. Nagkagulo ang mga tao. May nagtanong kung ayos lang siya. Hindi pa siya nakakariyak nang may isang pamilyar na boses ang pasigaw na bumungad. Nababaliw ka na ba? Tumatawid ka kahit red light. Gusto mo bang mamatay? Si Lorenzo Alcaraz, yakap-yakap pa rin siya. Habang galit na galit ang boses nito,
Hindi mapigilang sigawan siya. Wala akong sugat. Ikaw. Nang tiningnan niya si Lorenzo, doon lang niya napansin na ang buong katawan nito ay puro galos at sugat. Samantalang siya, wala ni isang gasgas. May kung anong umalon sa puso ni Althea. Napatingin siya kay Lorenzo at halos maluha. Napansin niyo ni Lorenzo kaya't agad siyang nataranta. Nakalimutan ng galit, niyakap na lang siyang mahigpit at marahang sinabi, "Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas ka." Ang engagement party ng boss ng Luna Pacific Corporation ay hindi basta-bastang okasyon. Ito'y isang engranding pagdiriwang na kahit saan mo lingunin ay mapapailing ka sa karangyaan. Sa loob ng bulwagan, sa ilalim ng mga kumikislap na chandelier, ay makikita ang mga pulang rosas na nakapalibot, habang ang mga pagkain ay nakahain ng makulay at elegante. Ang mga panauhin ay pawang mga kilalang personalidad mula sa mundo ng negosyo, mga artista sa pelikula o mga beauty queen na kasama ang kani-kanilang mga benefactor. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, si Althea ay namangha habang pinagmamasdan ng paligid. 23 taon na siyang nabubuhay, ngunit ngayon lang siya naka-attend ng ganito ka-social na party. At may mga reporter pa. Totoo ngang iba ang mundo ng mayayaman. Ang pagdating ni Althea ay agad na naging sentro ng atensyon. Bukod sa kanyang mapanuksong kagandahan, ang dahilan ng pagkabigla ng lahat ay ang lalaking kasama niya. Si Lorenzo Alcaraz, ang pangalawang anak ng pamilyang Alcaraz de Bigatti. Alam ng lahat na bumalik ng bansa si Lorenzo para ipagpatuloy ang kursong Business Administration, ngunit ang tunay na dahilan, ayon sa usap-usapan, ay para kunin na ang pamumuno ng kumpanyang PE. Bagamat nasa edad 20 pa lamang, siya na ang CEO ng kumpanya, isang posisyon na maraming naiinggit. Hindi lang dahil sa kakayahan niya, kundi dahil din sa suporta ng kanyang nakatatandang kapatid na siyang presidente ng Alcaraz de Bigatti. Lorenzo Alcaraz, matagal na tayong di nagkita. Mas lalo kang naging mukhang katulad ng ama mo. Bati ng isang matandang lalaki habang inabot ang kamay ni Lorenzo. Marespeto naman siyang nakipagkamay pabalik. "Mas kahawig po ng kuya ko si Papa," sagot ni Lorenzo. "Ayos lang naman ako. May konting problema lang sa kumpanya." "Narinig ko ikaw na raw ang humahawak sa POW?" Napakunot ang noo ni Althea sa narinig. Sa pagkakaalam niya, ang POW ay isa sa malalaking kumpanya sa bansa. Hindi man ito pinakamalaki, pero malawak ang koneksyon nito sa ibang korporasyon. Paanong napunta sa lalaking ito ang pamumuno? Hindi kaya. Sobrang lakas ng background ng taong to. Ramdam ni Lorenzo na medyo nag-iba ang ekspresyon ni Althea, kaya't masinigpitan niya ang pagkakayakap sa bewang nito at malamig na sumagot sa matanda. 2 araw pa lang po akong nakapwesto. Bago pa lang sa corporate world, kaya malamang ay kakailanganin ko pa po ang gabay niyo. Masyado kang mapagkumbaba, iho. Sa galing mo, parang ako pa ang dapat humingi ng tulong sa'yo. Siya po pala si Althea ang nobya ko, dagdag pa niya. Bagamat sinabi niya ito ng mahina, narinig pa rin ito ng karamihan, dala na rin ng kanilang matinding kuryosidad. Muli, naging paksa ng bulungan si Althea. Lahat ay tinititigan siya mula ulo hanggang paa, na para bang isang bihirang hayop na nakita sa zoo. Pakiramdam ni Althea ay gusto na lang niyang magtago sa ilalim ng mesa. Ayaw na ayaw niya sa mga ganitong okasyon ng mga nakatataas. Para sa kanya, wala itong saysay kundi ipagyabang ang pera, ang apelyido at siraan ng kapwa. Mas masahol pa sila sa mga tsismosa sa palengke. Pagkaraan nito, lumapit sila sa mga bagong kasal kasama ang isa pang pares. "Lorenzo Alcaraz, late ka ah." Bati ni Davis sabay abot ng kamay. Sumulyap ito kay Althea. "Ikaw siguro si Miss Althea? Mas maganda ka pala sa personal kaysa sa litrato." Napatingin si Althea sa kanya, bahagyang tulala. Ang lalaking ito ay hindi maipagkakailang gwapo, may malalim na mga mata na may bakas ng lungkot. Pero, paano niya nalaman ang pangalan ko? Litrato? Imposible!
Napatingin siya kay Lorenzo na pilit lang ngumiti at nakipagkamay kay Davis. Althea, siya ang groom ngayong gabi. Si Davis, ang presidente ng Luna Pacific Corporation. Pakilala ni Lorenzo. Namangha si Althea. Narinig na niya ang tungkol kay Davis mula sa mga kaibigan. Sinasabing isa itong babaero pero napakatalino at seryoso sa trabaho. Balita rin na 30s na siya at maraming babae ang nangangarap sa kanya. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Davis nang mapansing nakatitig sa kanya si Althea. Wala po. Kasi nakita ko na kayo sa magazine dati. Pero parang iba kayo sa personal, sagot niya. Medyo nahihiyang tumawa. Mas guwapo ako sa personal, di ba? Biro pa ni Davis. Uy, unahin mo yung fiancé mo. Mukha ng pagod. Sabat ni Lorenzo na parang nagseselos. Agad niyang niyakap si Althea sa harap ni Davis. Si Rafael, na nakatayo sa tabi nila, ay hindi na napigilang matawa at nagsalita na rin. Lorenzo Alcaraz, nasaan ang kuya mo? Hindi ba siya sumama? May inaasikaso pa sa kumpanya, kaya malamang mahuhuli siya. Doon lang napansin ni Althea ang bride. Tila pamilyar ang mukha nito. Ilang saglit pa ay napagtanto niyang siya si Juliana, ang sikat na aktres sa pelikula. Hindi niya inaasahan na fiancé pala ito ni Davis. Habang abala ang lahat sa mesa sa pagpapalitan ng mga salitang may patagong panlalait, biglang naputol ang usapan ng isang tinig na dumating mula sa di kalayuan. Nandito na pala kayong lahat? Pasensya na, may inasikaso lang ako kaya ako nahuli. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na tila bumunot sa kaluluwa ni Althea. Hinila siya pabalik sa nakaraan. Isang tinig na puno ng bangungot at sakit. Mabilis siyang napalingon, hindi makontrol ang sarili. At sa iglap na iyon, ang takot at pagkabigla ay sabay-sabay na bumalot sa kanya. Nanginig ang tuhod niya, parang guguho ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Buti na lang, agad siyang niyakap ni Lorenzo Alcaraz sa bewang para suportahan siya, sa kakalmadong nagsabi, konti na lang at magagalit na talaga si Davis sa'yo. Ngumiti lamang si Sebastian Alcaraz, malamig at pilit. Saglit niyang sinulyapan ang dalagang katabi ng kapatid na si Lorenzo. Waring may ibig ipahiwatig sa tanong. Sino siya? Agad namang sumagot si Lorenzo. Siya ang girlfriend ko. At saka, muling idinugtong, mas malinaw, ito si Althea, nobya ko. Kumuyom ng mahigpit ang kamao ni Althea. Pilit pinapakalma ang sarili. Pagkatapos ay nilakasan niya ang loob at marahang iniangat ang ulo upang harapin ang realidad sa harap niya. Isang lalaking matangkad, may itim na buhok, malamlam ngunit matalim ang asul na mga mata. At isang malamig, walang awang ekspresyon sa mukha. Ang pabangong amoy kahoy na palagi nitong gamit. Ang pangalang Sebastian Alcaraz. Lahat ng iyon ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Gusto niyang gumuho sa kinatatayuan niya. Gusto niyang sumugod, ipaglaban ang kanyang galit, itapon lahat ng poot at sakit na iniwan nito sa kanyang pamilya. Ngunit alam niyang sa kalagayan niya ngayon, ang pakikipagsagupaan kay Sebastian ay wala ring patutunguhan kundi mas malaking pinsala para sa kanya. Hindi pa ito ang tamang oras para gumanti. Lahat ng galit ay isiniksik niya sa kanyang maliit na palad. Pinipilit niyang pigilan ang sarili sa pamamagitan ng pagbaon ng mga kuko sa kanyang balat. Hindi niya na malayang nasugatan na pala ang kanyang palad matapos ang mapait na pagbati at tila mental na pagpapahirap. Kinailangan ni Althea na tumakbo papuntang banyo. Kailangan niyang huminga. Huminga para mabuhay habang patuloy ang bulungan at mga patagumpunas sa paligid ng mesa, isang tinig ang biglang bumasag sa katahimikan. Nandito na pala kayong lahat? Pasensya na,
May inayos lang akong bagay kaya medyo nahuli ako. Isang boses na pamilyar, masyadong pamilyar, ang umalingaw-ngaw. At tila hinila si Althea pabalik sa isang kwako na ayaw na niyang balikan. Isang tinig na puno ng bangungot, ng sugat, ng sakit Chuabao Gyolan. Parang kinokontrol ng isang di malirip na puwersa. Napalingon siya. At ngayong sandali, lahat ng kinikimkim na takot, kirot at trauma ay muling bumalot sa kanyang katawan. Nanginig ang kanyang tuhod at ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Mabuti na lang, mabilis na inakbayan siya ni Lorenzo Alcaraz, mahigpit na yumakap sa kanyang bewang. Tahimik pero matatag siyang bumulong na parang gustong wasakin ang bigat ng katahimikan. Kung nahuli ka pa ng kaunti, baka tuluyan ng magalit si Davis sa'yo. Si Sebastian Alcaraz, ang bagong dating, ay bahagyang ngumiti, malamig at walang emosyon. Mabilis niyang sinulyapan ng babae sa tabi ni Lorenzo, na para bang nagtatanong ng hindi binibigkas. Sino siya? Agad na sumagot si Lorenzo. Girlfriend ko siya. At mas malinaw pa, buong kumpiyansa niyang idinugtong. Siya si Althea. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Althea. Pinipilit niyang kontrolin ang sarili, pilit hinahanap ang lakas ng loob para harapin ang katotohanan sa harap niya. At doon siya nakatitig, sa isang lalaki na matangkad, may maitim na buhok at malamlam ngunit matalim na asul ang mga mata. Isang mukhang malamig, matigas at puno ng kalupitan. Ang pamilyar na halimuyak ng woody perfume niya. Ang pangalang Sebastian Alcaraz. Lahat ng ito ay parang suntok sa kanyang dibdib. Gusto niyang bumagsak ngayon na. Sa puso niya, nais niyang sugurin ito. Isigaw ang lahat ng galit. Buhusan ng puot ang bawat salitang hindi niya nasabi. Gusto niyang gumanti para sa pamilya niya. Ngunit alam niyang hindi ito ang oras. Sa estado niya ngayon, ang makipagtunggali ay magdudulot lamang ng lalong pagdurusa sa kanya. Kaya't isiniksik niya ang lahat ng galit sa kanyang maliit na palad. Ibinabaon ang mga kuko sa balat, pilit na pinipigilan ang luha at pangungusap na nais kumawala. Hindi niya namalayang nasugatan na pala ang kanyang kamay. Matapos ang tila normal, ngunit mapangwasak na saglit ng pagbati, kinailangan ni Althea na agad tumakas. Tumungo siya sa banyo. Tanging lugar na maaari siyang mag-isa. Isang lugar kung saan siya pwedeng huminga, pwedeng manginig, at pwedeng hayaang umiyak ang puso niya na matagal nang nagtitimpi. Matapos pag-isipan ng mabuti, naisip ni Althea na hindi sapat ang basta paghihiganti. Kailangan niya ng isang perpektong plano. Plano niyang garingin ang reputasyon ng lalaking iyon. Sirain ang pangalan niya sa mata ng lahat. Ang unang hakbang, gamitin ang ugnayan kay Lorenzo Alcaraz, ang nakababatang kapatid ng kanyang target, bilang paraan para makalapit sa kanya. Pagdating ng hapon, matapos mag-aral si Althea, tumayo siya upang hintayin si Lorenzo. Ngunit ng isang oras na ang lumipas, ni anino ni isa, ni lamok ay walang dumapo. Hindi na makapaghintay, tumawag siya sa telepono. Matagal bago sumagot ang kabilang linya. Sa boses na pilit nagiging malambing, nagtanong siya ng may pikit-pikit na tawa. Gaano pa katagal mo gustong maghintay ako? Halos matanggal na ang mga paa ko rito. Pagkalabas ng salita, parang kumalay ang balat niya. Kahit hindi sumagot si Lorenzo, yari na siya sa kilabot. Hindi pa nakasagot. Napatingin siya sa screen ng telepono. Lorenzo Alcaraz ang nakalagay. Wala namang mali. Subalit hindi tuluyang naghilom ang kaba. Boses niya'y para bang nilulunok ng takot. Mahigit 1 oras na akong naghihintay. Kung hindi ka dadating, ako to! Isang tinig malamig na pumatid sa kanyang paghinga. Napakamot pa niya ang telepono. Hindi siya nagkamali. Siya'y kausap ni Sebastian Alcaraz, hindi si Lorenzo. Pili niyang pinalito ang boses.
Opo, Ginoong Sebastian. Pasensya na po. Akala ko po si Lorenzo po yung tatawag. May kausap siyang international call. May problema ba? Malamig ang tanong sa kabilang linya. Wala naman po. Pagkatapos po, kung makakatapos na siya, pakisabi na lang pong tawagan niya ako. Salamat po. Tumigil ang usapan. Nang matapos ang pag-uusap, naiwan si Althea na nanginginig. Kahit gaano kapuot si Sebastian, hindi niya matanggal ang takot. Ang simpleng tono ng boses nito ay nagparamdam ng ginaw sa kanyang gulugod. Nagpatuloy siya sa pag-aantay. Isang oras pang lumipas, nang halos susuko na siya, biglang huminto sa harap niya ang isang itim na Lamborghini Reventon na kumikintab sa ilaw ng gabi. Lumabas ang isang lalaki, tumango at yumuko ng bahagya sa kanya. Miss Althea, nasa loob po si Ginoong Alcaraz. Napalingon siya, guwapo rin siya, Pero kailan kaya nagkaroon ng assistant si Lorenzo? CEO na talaga nga. Ngumiti siyang mahina, kumurap at pumayag sumakay. Ngunit bago pa man makapasok ng buo, isang sigaw ang kumawala sa kanya. Lorenzo Alcaraz, ang galing mo ha! 2 oras mo akong pinaghintay. Gusto mo na ata. Hindi na niya natapos. Ang nakaupo ay hindi si Lorenzo, kundi si Sebastian Alcaraz. Bakit siya ang nandito? Nasaan si Lorenzo? Bakit hindi siya sumundo sa akin? Pumasok ka na. Malamig ang tinig ng lalaki. Ako po. Hinihintay ko si Lorenzo. Baka po may mali lang, nabigla siyang sagot. Hindi pa niya marapat makareact. Hinatid si Sebastian at hinila siya sa loob. Hindi na siya nakagalaw, nakasara na ang pinto. At tinahak na ng kotse papunta sa restaurant habang tahimik. Ginoong Sebastian Alcaraz, ako po. Kasama ni Lorenzo ni ako. May meeting siyang pinagdadaanan, pero magpapasundo rin siya mamaya. Ang totoo, pupunta sana siya sa kumpanya ng Alcaraz para mag-asikaso ng ilang transaksyon. Hindi naman niya akalain na ang nakababatang kapatid ni Lorenzo ang lalapit para siya'y samahan sa hapunan. Bagaman ayaw ni Sebastian, yung tinunaw na boses niya sa tawag ay nagpakita ng kagutuman, kaya sadyang pumayag siyang pumunta. Samantala, si Althea ay parang nauupaw sa init. Pumuti ang mukha, nanginginig ang katawan. Kahit nakakaupo lang siya sa tabi ni Sebastian, parang nabagsakan siya ng balakubak ng takot. Mula sa pag-upo, pagpili ng pagkain, hanggang sa paglabas ng bawat patong. Walang isa man silang pinagsabihan. Siya, wala ring gana kumain. Narinig kong estudyante ka pa. Oo po. Pag-graduating ka, ano bang plano mo? Maghahanap po ako ng trabaho ayon sa kurso ko. Tinitiis niya ang pagtingin nito. Malamlam, mapanghusga. Humigpit ang ngiti sa mukha nito. Anong kurso mo? Ngumiti tila. May lambing, ngunit mga mata nito'y parang mandirigma. Dito niya napagtanto. Para kay Sebastian, isa lamang siyang babaeng mababa ang halaga. Sa tingin ko, baka hindi makakarating si Lorenzo. Mauuna na po ako. Ayokong istorbohin pa kayo. Inabot niya ang bag at babaliwalain na siya. Hindi niya kayang manatili pa roon. Mapanganib si Sebastian. Kahit gustuhin niyang ipagpatuloy ang paghihigante, kailangang pag-isipan itong mabuti. Kung hindi siya'y matatalo pa sa lakas at presensya nito. Lumayo ka kay Lorenzo Alcaraz, isang malamig na babala. Tumago sa balat. Ngunit sanay na siya. Yumuko siya ng bahagya, ngunit may sinabing malinaw. Hindi po, Ginoong Sebastian. Alam kong tingin niyo iba ako, pero totoo ang nararamdaman ko para kay Lorenzo. Sabihin mo kung magkano. Huwag nang paikot-ikot. Lahat ng babae palaging ganun. Pumutok ang emosyon ni Althea. Pinipilit hindi sumigaw. Pilit pinigilan ng kamay, nangingit ng dila. Bakit niyo naisip na lahat kami ganito lang? Dahil maraming babaeng gusto kayo?
Tumayo siya. Pinilit tumayo. Hinaharap ang lalaking ito. Pero ako, hindi ako ganoon. Tumawa si Sebastian. Malamig, malakas. Bumawi ang jijemon niyang ngiti. Ang mga tulad mo, parang dekorasyon lang. Kung hindi namin kayo pag-ibigan o bigyan ng luho, ano pa tingin niyo nagagawa niyo? Uminom siya ng alak. Alahas, bahay, kotse, lahat yan kaya kong ibigay. Basta marunong ka lang sumunod. Inabot ng assistant ang kahon kay Althea. Yumuko rito at inilapag sa mesa. Buksan mo pagkabukas niya, isang diamond necklace ang nakita. Sa kalaunan malalaman ni Althea na nagkakahalaga ito ng 30 milyong piso. Iyan ang bayad para sa paghihiwalay mo kay Lorenzo. Kasama din ang mansion sa San Francisco, isang Ferrari 599 GTO at iba pa. Hindi ko kailangan yan. Malamig ang tugon ni Althea. Inilapag niya ang kahon sa mesa. Hindi ito ang gusto niya. Hindi pera, hindi alahas. Ang gusto niya, ang pagbagsak ng buhay ni Sebastian. Reputasyon sirain, pamilya wasakin, at kung maaari, buhay niya. Akala mo kulang pa? Tawa ni Sebastian. May halong pangiinsulto. Ganito kalupit ba siya? Sabi ko na, mahal ko siya at hindi ko siya hihiwalayin. Tumayo ng tahimik si Sebastian. Malapit, mataas, isang anino ng panganib. Miss Althea, huwag mo akong gawing tanga sa sinasabi mong pag-ibig. Wala akong pasensya. Kung hindi ka susunod, hindi na niya natapos. Kuya, tama na, biglang iyakap ni Lorenzo. Gusto ko lang sana tayong tatlo kumain ng maayos. Hindi ko inaasahan na ganyan ang mangyayari. Kuya ka ba talaga? Bakit di mo hayaan na mahalin ko rin siya? Ang mga salitang iyon mula kay Lorenzo ay parang musika sa tenga ni Althea. Ngumiti siya. Sa loob-loob niya, alam niyang ito nga ang gusto niya. Ngunit bagong yugto pa lang ito. Lorenzo Alcaraz, gusto mo man o hindi, isang salita lang ang masasabi ko. Hindi ako pumapayag. Kahit hindi mo ako payagan, wala akong pakialam. Mahal ko si Althea at tanging siya lang ang karapat-dapat maging asawa ko. Hindi na niya hinayaang makapagsalita pa ang kanyang kuya. Hinawakan niya si Althea at agad siyang inakay palabas ng restaurant. Iniwan si Sebastian na halos mamuo ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na magalit, umupo si Sebastian ng kalmado. May ngiting malamig na gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting may masamang balak. Kung ayaw mong makinig, bilang kuya mo, ipakikita ko sa'yo kung gaano kasakit ang maranasan ng pagtataksil. Sige, magsaya ka muna. Alam ni Sebastian na nahuhulog na ang kapatid niya sa bitag ng tinatawag na pag-ibig. At gusto niyang maturuan ito ng isang leksyon. Isang aral na hindi nito makakalimutan. Habang papauwi na sila, niyayakap lang ni Lorenzo si Althea sa katahimikan. Wala nang kailangang sabihin. Pagdating sa tapat ng bahay ni Althea, bumaba si Lorenzo mula sa sasakyan. At bago pa siya tuluyang bumitaw, mahigpit niyang niyakap si Althea. Ang boses niya ay mababa, puno ng damdamin. Huwag kang mag-alala. Ang problema namin ng kuya ko, ako na ang bahala roon. Kung sakaling hindi ka niya matanggap, paano na? Mahina at malungkot ang tinig ni Althea. Basta't ikaw ang babae ko, walang sino man ang makakasakit sa'yo, kahit pa kuya ko. Hindi ko siya palalagpasin. Nagulat si Althea. Ang deklarasyon ng lalaki na siya lang ang karapat-dapat maging asawa ay senyales ng tagumpay niya. Oo, marahil ay isa siyang babaeng handang gumamit ng kahit anong paraan. Ngunit para sa paghihiganti, handa siyang maging madumi. Kahit sa huli kamuhian siya ni Lorenzo, hindi siya magsisisi. Dahan-dahang tumingkayad si Althea at humalik ng banayad sa kanyang mga labi. Isang halik na bahagi ng plano, ngunit may bahid ng tunay na damdamin. Hihintayin kita, Lorenzo Alcaraz. Mangako ka sa akin, maliban na lang kung ako ang bumitaw. Kahit kailan, hindi ka dapat bumitaw sa akin. Ngumiti si Lorenzo. Hinigpitan niya ang yakap sa bewang ni Althea.
2 taon. Napakunot noo si Althea. Hindi niya agad naintindihan. Hinaplos ni Lorenzo ang kanyang pisngi. Bigyan mo ako ng 2 taon. Sa loob ng panahong yon, ayusin ko ang kumpanya, palalawakin ang market, at sisiguraduhin kong mas magiging malakas ako kaysa sa kuya ko. Tumigil siya sandali. Pagkatapos nyon, magpakasal tayo. Althea, papayag ka bang maging asawa ko? Napatulala si Althea. Bahagi dahil sa biglaang proposal, bahagi rin dahil sa 2 taong paghihintay. Hindi niya kayang maghintay. Sa loob ng 2 taon, sino ang makapagsasabi kung anong maaaring mangyari? Ang kapangyarihan ni Sebastian ay hindi maliit. Baka nga hindi pa man lumilipas ang 2 taon, ay pinatay na siya't binalot sa katahimikan. Habang iniisip niya ang paghihiganti, unti-unting nawala ng halaga ang kasal sa kanyang isipan. Nilamon ng matinding puot ang puso niyang dati marunong magmahal, at dahil dito, ang kanyang mga mata ay naging madilim, gaya ng kanyang layunin. Napansin ni Lorenzo Alcaraz ang katahimikan ni Althea, ngunit inisip lang niyang marahil ay nag-aalala ito dahil sa kanyang kuya. Hindi pa man siya nakakapagsalita, bigla na lamang siyang niyakap ni Althea. Mahina at may lambing ang tinig nito. Lorenzo, huwag ka munang umalis ngayong gabi. Pwede ba? Natatakot akong mag-isa. Napatigil si Lorenzo. Sa unang sandali, nabagabag siya sa biglaang paglalambing ng dalaga. Iniisip kung may kakaiba bang nangyari. May kinain ba siyang kung ano? Ngunit mabilis na naglaho ang tanong sa isip niya nang maramdaman ang mga labi ni Althea sa kanya. Isang halik na marubdob, bagamat may pagkakayod, puno ng pag-asam. Ang mga kamay nito ay dumampi sa kanyang likod. Animoy isinusulat ang mga salitang hindi mabigkas. Sa kalmadong gabi na walang sindi ang mga ilaw, tila ba ang oras ay unti-unting nalulusaw. Isa-isang nalalaglag ang mga saplot na parabang mga bulaklak na malayang nalalaglag sa hangin. At sa pagtama ng kanilang katawan sa sofa, tanging init ng kanilang mga damdamin ang namayani. Ngunit sa gitna ng pag-aalab, muling bumalik sa alaala ni Althea ang siaring na kulay asul. Ang mga matang dati nang bumalot sa kanyang bangungot. Nayanig siya, kinilabutan. Alam niyang ito'y epekto pa rin ng matinding takot at kirot ng nakaraan. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata, tinatangkaing itaboy ang anino ng isang madilim na alaala. Narinig ni Lorenzo ang mahina't nanginginig na pagtawag ng pangalan niya mula kay Althea. Mas lalo siyang napalapit sa kanya. Nilamon na siya ng damdamin. Wala na siyang ibang nais, kundi ang iparamdam sa dalaga ang kanyang pagnanasa at pagmamahal. Ngunit bigla, tring. Tumunog ang kanyang telepono. Tila isang kampanilyang pumunit sa katahimikan ng gabi. Napilitan siyang bumitiw, bagamat may pagkainis, at inabot ang tawag. Si Fan, mas mabuti pa. Siguraduhin mong may mabigat kang dahilan para tawagan ako ngayon. Makalipas ang ilang segundo, bumuntong hininga siya. Pagkababa ng tawag, tiningnan niya si Althea na ngayoy pulang-pula ang mukha. Pilit na itinatago ang hiya at kabog ng dibdib. Althea, may kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Kailangan ko nang umalis. Mabilis siyang nagsuot ng kanyang damit at bago pa man makagalaw si Althea, niyakap niya ito ng mahigpit. Parang ayaw ng pakawalan. Mahal kita. Sobra. At mula ngayon, pangako ko, ikaw lang ang laman ng puso ko. Lumipas ang ilang araw at si Althea ay ni anino ni Lorenzo Alcaraz ay hindi nasilayan. Abala raw ito sa mga pulong ng mga higanteng may hawak ng kapangyarihan sa korporasyon. Mga shareholder na tinitingala ng lipunan. Samantalang siya ay naglalaban sa isang digmaan tahimik ngunit nakamamatay. Sa bawat oras na lumilipas, pinipino niya ang sarili. Pinapakinis ang balat. Pinapaganda ang bawat kilos. Pinapatalas ang ngiti. Hindi dahil siya ay mayabang,
kundi dahil alam niya sa larong ito, ang katawan ng babae ay isang sandatang mas mabagsik pa sa bala, sapagkat kahit ang pinakamatatag na lalaki, kapag tinamaan sa kahinaan nilang likas, ang pagkamapang-angkin, ang pagnanasang angkinin ang isang babae, ay nagiging bulag, naliligaw, bumibigay. At iyon ang kanyang plano. Hindi siya mayaman, wala siyang kapangyarihan, wala siyang koneksyon, ngunit mayroon siyang laman, mayroon siyang tukso, mayroon siyang apoy. Oo, ito'y kasuklam-suklam. Oo, ito'y pagyurak sa sarili niyang dangal. Ngunit sa ngalan ng paghihiganti, ano pa ba ang halaga ng puri?